Naalala ko tuloy yung isang kwento, isang matandang lalaki, alcoholic siya. Yung alcoholic po, yung araw-araw umiinom. No? At dahil alcoholic siya, yung atay niya, maliit na lang. Sumasakit yung tiyan niya. Kaya pumunta siya sa doktor. Sabi niya, "Dok, tingnan mo nga yung tiyan ko. Masakit na kasi." Tapos in-x-ray siya. Tapos sabi ng doktor sa kanya, "Tay, tatapatin na kita ha. Malapit ka nang mamatay. Isang inom mo pa ng alak, dedo ka na." Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang papaparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumasakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, na mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang mga nangyayari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsisikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay, ang siya makapagliligtas nito. Sinabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at itiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang malagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nakakatipon ang mga buwetre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magandang hapon po sa inyong lahat. At pakibati po natin ang isa't isa ng magandang hapon. At pakisabi sa iyong katabi, Happy Fiesta. Mas malakas, Happy Fiesta. Happy tayo ngayong fiesta. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Papasalamat ako sa inyong Kura Paroko, Father Rani Laruan, sa pag-imbita po sa akin sa pagdiriwang ng ikawalong araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng de los Remedios. Ako po si Father Paul Wu, ako po ang chaplain ng Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary sa SM Grand Central. At natutuwa ako makabalik po dito sa inyong malaparokya dahil naimbitahan ako dito nung ako ay Assistant Parish Priest pa sa San Jose de Navotas noong November 2021. At salamat sa Diyos ay nakabalik ako dito sa inyong parokya. Purihin natin ng Diyos, palakpakan natin siya. Tatlong salita ang gusto kong maalala ninyo sa gabing ito, mga kapatid, sa ikawalong araw ng ating paghahanda
sa kapistahan ng mahal na Birhen de los Remedios. Ang unang salita ay tingnan. Ang ikalawang salita ay iwanan. At ang ikatlong salita ay lunasan. Ulitin ko, tingnan, iwanan, lunasan. Sabayan nyo nga ako, tingnan, iwanan, lunasan. Pag nilayan natin isa-isa, ang unang salita ay tingnan. Sabihin nyo nga po, tingnan. Mas malakas, tingnan. Ito po ang mensahe sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa ay kinuha sa Aklat ng Karunungan, the Book of Wisdom. At kung inyo pong mag-aaralan ang Old Testament ng Bible, meron po tayong tinatawag na wisdom literature. Ano po itong wisdom literature? Mga kasulatan sa Biblia na sinulat ng parang patula at may sining sa pagsusulat. Kaya may tatlong aklat sa Old Testament na tinatawag na wisdom literature. The Book of Wisdom, Aklat ng Karunungan, the Book of Psalms na ginagamit natin sa Salmo Responsorio, and the Book of Proverbs, mga kasabihan. So itong tatlong ito, Karunungan, the Book of Wisdom, Psalms, mga Salmo, the Book of Psalms, and Proverbs, mga kasabihan, ito pong tatlong ito, ang tawag po dyan, wisdom literature. At napakaganda po ng sinasabi sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Sabi sa ating unang pagbasa, ang lahat ng naniniwala sa Diyos, pero hindi naman siya tinitingnan, ay hindi talaga naniniwala. Sabi dito, nakikita nila ang mga mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi naman nila makita ang Diyos sa kanilang buhay. Nakikita daw ng mga tao yung mga mabubuting bagay, yung kagandahan ng dagat, yung kasarapan ng pagkain, yung kasarapan ng buhay, lahat yon nakikita ng tao. Pero ang mali sa tao, oo, nakikita niya yung mga magagandang bagay na yon, pero hindi niya nakikita kung sino ang lumikha sa mga bagay na yon. Mga kapatid, ang unang mensahe sa atin sa araw na ito, tingnan mo. Tingnan mo kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Tingnan mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Tingnan mo na sa kabila ng pagiging makasalanan mo, sa kabila ng maraming kahinaan mo, bakit ka binibiyayaan ng Diyos? Tingnan mo ang Diyos na pinanggagalingan ng biyaya. Ang problema sa atin, tinitingnan lang natin yung biyaya. Hindi natin tinitingnan kung kanino nanggaling ang biyaya. Today we are being reminded, focus on the giver. Focus on the giver and not the gifts. And we only have one giver. It is our Lord, ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo, nakikita ko ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko? Naalala ko tuloy yung isang kwento, isang matandang lalaki, alcoholic siya. Alam niyo ba yung alcoholic? Ha? Yung mahilig maglagay ng alcohol. Hindi ho. Ha? Yung alcoholic po, yung araw-araw umiinom. No? At dahil alcoholic siya, yung atay niya, maliit na lang. Sumasakit yung tiyan niya. Kaya pumunta siya sa doktor. Sabi niya, Dok, tingnan mo nga yung tiyan ko. Masakit na kasi. Tapos in-x-ray siya. Tapos sabi ng doktor sa kanya, Tay, tatapatin na kita ha. Malapit ka nang mamatay. Alcoholic ka kasi. Isang inom mo pa, sabi ng doktor. Isang inom mo pa ng alak. Dedo ka na. Ayaw maniwala ng lalaki. Kaya sabi ng doktor, sige, ayaw mong maniwala. Kumuha tayo ng bulate. Kumuha siya ng bulate. Tapos may isang lalagyan, nilagyan niya ng tubig. Nilagay niya yung bulate sa tubig. Naggagalaw yung bulate. Buhay na buhay yung bulate. Kumuha siya ng isa pang baso. Nilagyan niya ng Alfonso. Tapos pagkalagay ng Alfonso, nilagay yung bulate sa Alfonso. Namatay yung bulate. Sabi ng doktor, tingnan mo, kapag
Pagka uminom ka, ganyan ang mangyayari sa'yo. Alam niyo, sagot ng lalaki, sabi niya, buti na lang umiinom ako ng Alfonso, namamatay ang bulate sa katawan ko. Dahil tinitingnan niya lang ang gusto niyang makita. Pinipili niya lang ang gusto niyang tingnan. Sa araw na ito, mga kapatid, tingnan mo ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Tingnan mo ang Diyos na naririyan sa mukha ng katabi mo. Tingnan mo ang Diyos na naririyan sa mga pangyayari sa buhay mo. Tingnan mo ang Diyos kapag ka ikaw ay marunong magmahal. Nakikita mo ang Diyos. Kagabi may kausap akong kaibigan at pinag-uusapan namin yung isang paborito naming Broadway musical. Ang pamagat ng Broadway musical ay Les Miserables. Napanood yun na ba yun? Yung Les Miserables, meron siyang very famous na quotation. The last line of the musical, may magandang sinabi doon sa last line ng musical. At sabi sa musical, to love the other person is to see the face of God. Ulitin ko, to love the other person is to see the face of God. Kung ikaw marunong magmahal sa iyong kapwa, nakikita mo ang mukha ng Diyos sa iyong kapwa. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Kung po yung una. Ikalawang salita, iwanan. Sabihin nyo nga po, iwanan. Ito naman ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyong ating napakinggan sa araw na ito. Ebanghelyo mula kay San Lucas. Luke chapter, saan na ba ito? Luke chapter 12. Ano ang sabi dito? Nagbibigay ng halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, kung hindi kayo marunong maghanda, matutulad kayo sa nangyari noong sa asawa ni Lot. Sino ba itong si Lot? Kilala niya ba si Lot? L-O-T, Lot. Kilala niya ba yon? Father, yung nagtitinda ng isda, si Lot. Hindi po yun. No? Kapag binuksan niyo po ang Old Testament sa Book of Genesis, Genesis chapter 19, mababasa niyo po doon ang kwento tungkol kay Lot at ang kanyang pamilya. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. At itong si Lot, lalaki po siya, may asawa siya, may dalawa silang anak na babae. Sila po ay nakatira sa isang lugar na ang pangalan ay Sodom. At sabi sa kwento, itong Sodom na ito ay isang makasalanang lugar. Lahat daw ng nakatira sa Sodom, masama ang ugali. Gumagawa ng iba't ibang kasalanan. Nagiinuman, nagpapasarap, nag-orgy, iba-ibang mga ginagawang kasalanan. Yon ang nangyari sa Sodom. Kaya ang Panginoong Diyos nakita niya, pasaway itong mga taga-Sodom na ito. Kaya kailangan paulanan ng apoy at asupre. Nakatakot yun, no? Pauulanan daw ng apoy at asupre ang Sodoma. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng dalawang anghel sa pamilya ni Lot. At itong dalawang anghel na to ang gagabay sa kanila. Sabi ng mga anghel, kapag pauulanan na ng Diyos ng apoy at asupre ang Sodoma, susunod kayo sa amin, ha? At habang tayo ay naglalakad, kapag naririnig nyo na umuulan na ng asupre sa Sodoma, huwag kayong lilingon. Huwag kayong lilingon. Bakit? Kasi kapag lumingon kayo, mapaparusahan kayo. Hindi kayo makakalakad, kayo ay magiging asin na bato. Pillar of salt. Yun ang magiging parusa. Kaya bawal lumingon. Ito na ang nangyari. Pinauulanan na ng Diyos ng asupre at ng apoy ang Sodoma. Si Lot at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang dalawang anak, ay naglalakad na papalayo ng Sodoma. Pero yung asawa ni Lot na babae, siguro hindi niya matanggap na ang Sodoma ay mawawala na. Yung Sodoma na kanyang kinalakihan, yung Sodoma kung nasaan ang kanyang mga kaibigan.
Kaya itong asawa ni Lot, hindi niya napigilan, napalingon siya sa likod. At pagkalingon niya sa likod, hindi na siya nakalakad, siya'y naging asin na bato. Ano ang pwede nating matutunan sa kwentong ito? Simple lang po, na may mga pangyayari sa ating buhay na kailangan limutin mo na. May mga pangyayari sa iyong buhay na huwag mo nang lilingunin. May mga pangyayari sa iyong buhay na dapat mo nang iwanan. Sabihin nyo nga po ulit, iwanan. Mas malakas, iwanan. Iwanan nyo na ang lahat ng mga negatibong bagay na nagawa ninyo noon. Baka kaya hindi kayo makausad ngayon kasi hindi mo pa iniiwan yung mga nangyari sa iyo noon. Yung mga sakit na nangyari sa iyo 30, 40, 20 years ago. Baka yan ang mga bagay nagiging dahilan kaya hindi ka makausad ngayon kasi hawak ka pa rin ng iyong nakaraan. Ang panabagan sa iwan mo na ang iyong mga mapapait na nakaraan para tuluyan ka na makausad sa buhay mo. Amen? Alam na alam yan ng mga bata. Lalong-lalo na kapag sila ay na broken heart. Kapag ka broken hearted ang bata, anong gagawin? Kailangan mag-move on. Mga sakristan, mag-move on kayo. Kayo, mag-move on din kayo. Sabi mo sa katabi mo, move on. Mas malakas, move on. At makaka-move on ka lang kapag ka alam mo na mayroong Diyos na tumutulong para sa hinaharap mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Iwanan na ang lahat ng mga negatibong bagay para ikaw ay makausad sa hinaharap. Amen? Yun po yung pangalawa, iwanan. Review tayo, children. Ha? Parang exam, no? Ano yung una? Nako, nalimutan na ng mga senior citizen. Si nanay napakamot ng ulo. Ano yung una? Tingnan. Pangalawa? Iwanan. Panghuli? Lunasan. Sabihin nyo nga po ulit, lunasan. At dito, bigyan nating parangal ang mahal na Birhen de los Remedios, ang Birheng Mapanglunas. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Alam nyo, nagtataka ako bakit ba nagkaroon ng titulo ang mahal na Birhen na Birhen de los Remedios? Pinag-aralan ko ang history at napag-alaman ko na noong 12th century sa Espanya, nagkaroon ng mga tinatawag na Spanish conquistadores. Yung mga conquistadores, sila po yung mga umaalis para po maghanap ng ibang mga lugar para kanilang masakop. At dahil medyo takot sila para sa kanilang buhay, nagkaroon sila ng debosyon sa mahal na Birhen bilang Birhen ng Remedios. Sa English, Our Lady of Remedy. At ano ba yung remedy or remedies? Di ba kapag ka ikaw ay nasugatan, kailangan mo ng remedy. Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng aksidente, na nasugatan ka, kailangan gamutin. Ang tawag doon, remedy o remedios. At palagay ko magandang halimbawa ito na pinapakita sa atin ng mahal na Birheng Maria na naririyan siya para tulungan tayo sa ating mga sugatang buhay. Na minsan sa ating buhay, nangangailangan din tayo ng lunas. Na minsan sa ating buhay, kailangan natin ng merong hihipo, kailangan ng merong tutulong sa atin para tayo ay gumaling. Amen? Pagka ikaw nagkasakit, di ba ang isang panalangin mo lang ay gumaling? At patutulungan tayo ng mahal na Birheng Maria dahil siya ang ina ng lunas. Birhen de los Remedios. Pero tatanungin ko kayo, si Maria ba talaga ang nagpapagaling? Oo o hindi? Hindi nyo alam Si Maria ba talaga ang nagpapagaling? Oo o hindi? Magkakaiba ang sagot nyo. Sino nagsabi ng oo, taas ang kamay? Sino nagsabi ng hindi, taas ang kamay? Sino nagsabing hindi ko alam, taas ang kamay? Ano ang tamang sagot? Hindi! Hindi siyang totoo nagpapagaling. Sino ang nagpapagaling? Ang ating Panginoon ng kanyang anak.
si Maria ay nagiging instrumento ng kagalingan, pero hindi siya ang pinanggagalingan ng kagalingan. At alam niyo ng mahal na Birhen, alam ni Maria na hindi siya ang nagpapagaling. Isa lang ang totoong nagpapagaling, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang anak. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Kaya palagay ko yan ang maging dahilan kung bakit ang Birhen de los Remedios ay naging patron dito po sa inyong lugar, sa Navotas. Bibigyan ko kayo ng konting historical background at nasabi ko na to during my homily many years ago here in your parish, na ako po ay nag-aaral ng history ng mga lumang simbahan dito po sa Navotas. At napagkaamalan ko sa pamamagitan ng aming pagre-research na ang simbahan ng San Jose dito po sa Navotas ay itinatag noong 1859. 1859. Meron na ba ditong buhay noong 1859? Wala pa siguro, no? Naitatag ang simbahan ng San Jose. At doon, ayon sa isang lumang libro ng San Jose, ang lumang altar ng San Jose de Navotas ay merong imahe ni San Jose sa gitna, imahe ni San Ildefonso sa kabila, imahe ni San Roque sa kabila, at sa tuktok ng imahe ng San Jose ay may imahe ng mahal na Birheng Maria. At ang imahe na nasa tuktok ng imahe ni San Jose ay imahe ng ating mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de los Remedios. So masasabi natin, ang ating mahal na Birheng Maria de los Remedios ay kasama na natin matagal na panahon na dito sa ating lungsod ng Navotas. 1971, noong nailikha ang inyong kapilya na ngayon ay malapit ng maging ganap na parokya. Lahat ng ito ay dahil sa ating mahal na Birhen de los Remedios. Siya lang at tanging siya lang ang nag-iisang reyna ng Navotas. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Birhen. May pangalawang reyna ang Navotas. Tanungin niyo ako sino? Hindi niyo alam? Yung pangalawang reyna ng Navotas dito sa inyo. Tanungin niyo ako sino? Mas malakas, sino? Si Negi. Biro lang, no? Sa pangalawang reyna. No? Kasi kakulay niya Kakulay niya si mahal na Birhen. Biro lang, Ate Negi, ha? Pero supporter natin yan. Supporter ko rin yan, no? Palakpakan natin si Ate Negi. Mga kapatid, ano bang mga sugat na pinagdadaanan mo? Ano yung mga sakit sa iyong kalooban? Sakit sa puso, sakit sa isip, sakit sa mga relasyon, sa iyong kapamilya, mga kasamahan, mga kapitbahay. Ay papanalangin natin sa araw na ito. Anumang sakit na yan, lulunasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen na mapanglunas. Birhen de los Remedios. Amen? Nagkaroon po ako ng COVID noong 2021. Nahawa po ako sa isang pare sa Letre, sa Malabon. Kasi kumain kami na magkasama, yung pare meron na palang sakit. Nakikain pa ako kasi gutom ako, mahilig ako sa pagkain Pagkatapos no, nabalitaan ko si Father na kasama ko kumain, positive sa COVID. At pagkatapos ng isang linggo, ako rin nag-positive sa COVID. At alam nyo, yung pagka-positive ko sa COVID, medyo kakaiba Kasi di ba kapag ka nag-positive ka sa COVID, mawawalan ka ng pang-amoy, mawawalan ka ng panlasa. Ako, nawalan ako ng pang-amoy, nawalan din ako ng panlasa, pero hindi ako nawalan ng gana. Kumain pa din ako, sarap ng kain ko kahit walang lasa. Pero alam nyo, ang di ko matatandaan, ang di ko makakalimutan doon sa COVID na naranasan ko, malapit na siya maging severe COVID. Bakit? Kasi sobrang hirap ng ubo ko.
parang iba yung ubo, no? Yung talagang super dry cough kung tawagin. Para napakahirap, parang hindi ka na makahinga. Ubo ka ng ubo. Ang tagal mawala ng ubo ko, halos 1 buwan akong inuubo. O sabi ng doktor, hanggat inuubo ka, Father, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas ng isolation room mo hanggat inuubo ka. Sabi ko, Dok, mag-1 buwan na, inuubo pa din ako. Sabi niya, sorry Father, kailangan mong tiisin, mawala ang ubo. Aba, may nakabalita sa amin na Mother Butler. Sabi niya, tinawagan niya ako, Father, inuubo ka daw. Sabi ko, oo, may ibibigay ako sa iyong gamot, Father. Inumin mo, ha? Inumin mo. At kapag ininom mo, sigurado ako, mawawala ang ubo mo. Aba, sige nga, padala mo sa akin. At pinadala niya sa akin yung gamot. Ininom ko yung gamot. At pagkainom ko ng gamot, nawala yung ubo ko. Alam niyo pangalan ng gamot? Tanungin niyo ako, ano? Mas malakas, ano? Lola Remedios. Lola Remedios lang pala ang sagot. Mga kapatid, kailangan mo ng Lola Remedios sa buhay mo. Pero sa araw na ito, hindi yung Lola Remedios ang naka-Tetra Pak, kundi ang nag-iisang ina. Ang ina ng Remedios, ang ina ng Nabotas, ang inang mapanglunas. Inang Remedios, ipanalangin mo kami. Amen. Happy Fiesta po sa inyo lahat.